Nagpo-force fly ako. Sa pakain naman kasi one day feed lang ako. Hanggang derby, one day feed lang ako. Tuwing alas 3 lang kumakain yung ibong ko. Ikaw pala sir, paano po nahilig sa pag-iibon? Nahilig ako sa pag-iibong, bata pa lang ako kasi yung tito ko, nagkakalapati siya. Tapos naisama niya ako dun sa isang veterano magkakalapati dito sa amin, si Kuya Nelson Lahara. Doon ko nakilala yung iba't ibang magkakalapati. Tapos nakapaglipad ako sa Bagwis, grade 6 ako. Pero masyado pa akong bata noon, wala pa akong kaalam-alam. Tapos nito na lang uli ako bumalik, 2021. Wala ka nang ibang naging mentor, sila na lang talaga? Kung tutuusin, madami akong pinagtatanungan, pero katulad nila, yung sila Honey Coilop, sila Kuya Eboy, dito sa Lipa, sila yung napapagtanungan ko. Tapos sa Bulacan naman yon, sila Juanito De Jesus, sila Kuya Jimmy Male, saka si Kuya JC. Paano mo pala sila nakilala sir? Bata pa ako, ang nagpakilala sa akin yung pinsan ko nag-iibon dati sa Bulacan. Halos magkakalapit yung bahay namin doon, kaya doon ako nakalapit sa kanila. Tapos si Kuya JC, pinsan ko siya. Pamangkin siya ng nanay ko. Pagdating naman sir sa mga young bird mo, paano mo sila palakasin? Ibinababad ko sila dito sa aviary. Nilalagay ko sila dyan pagka nabakunahan ko na sila dyan. Almost 2 weeks sila na ulan at araw. Kasabay na yun ang viewing nila. Tapos hanggang kahit kumakarera na, ibinababad ko pa rin sila dyan sa aviary. Lalo na pag mainit, pampalakas ng bagari nila. Paano diskarte mo sa pagbibilad? Ibinibilad ko sila pagka inakay pa lang, halos maghapon na. Diyan na sila umiinom at tumutuka. Hindi talaga sila nakakapasok sa loop. Pero pagka lumilipad na sila, after ng loop sa umaga, pagkapasok nila, iinom lang sila ng tubig. Tapos, ibibilad ko na uli sila sa aviary. Lalabas lang uli sila doon pagka papaliparin ko uli sila. Pag naman malapit na yung magsimula yung training sa club, nagpapaligo tayo, nagpupurga, nagsisimula na rin tayo mag-force fly. Pagka 1 month before training, nagpo-force fly na tayo. Nagtotos din kami, nagsisimula kami ng 20 km sa pagtotos. Tapos pag may kargahan na sa truck, ikinakarga na din namin. At pag may bakanting araw na walang truck training, nagtotos din kami. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, pag training pala, anong diskarte mo dito sa mga ibon mo? Sa training, nasa force fly lang ako kasi yun lang ang ginagawa kong pampalakas sa kanila. Wala naman akong ibang binibigay kundi yung mga nilalaga lang din. Pero ikaw din sir, nakakaranas din ng marong pick sa pooling. Madami, hindi tayo mawawala ng narorong pick sa pooling. Kasi sa dami nating ibon, minsan 5 yung nakataya o kaya 10 yung nakataya. Yung 5 mong hindi tinayaan, yung pa yung mauna. Pero mas lamang yung panalo. Parang parehas lang. Kasi hindi pa rin naman tayo ganun katagal. Pero pag nakuha na natin yung ibon na consistent, doon naman tayo nakakapanalo ng panalo sa pool. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, anong diskarte mo na sa ibon mo? Paano mo sila ihanda pag malapit na yung derby? Pag malapit na ang derby, yun nga, nagpo-force fly ako. Sa pakain naman kasi one day feed lang ako. Hanggang derby, one day feed lang ako. Tuwing alas 3 lang kumakain yung ibong ko. At tuwing hapon lang? Oo, tuwing hapon lang sila kumakain. At yung paronda mo sa mga ibon mo, ilang beses? Ang paronda ko sa ibong ko, 2 beses. Pagka magi-start na yung training o kaya yung derby, alas 10 o alas 9 ng umaga para mainit na. Nagpo-force fly ako. Pagbaba nila, sanay naman sila sa stick. Iinom lang sila ng tubig kaya napapasok ko sila. Okay. Tapos yung pangalawa, bago kumain na? Alas 2, kainitan pa rin. Po-force fly pa rin ako nun. Tapos, pag tinawag ko sila, alam nila yung kakain na sila ng alas 3. Oo, yung ginawa mo yun simula nung ka na nanalo na sa karera. Simula, nag-umpisa ako nakapaglipad ako ng 2022. Yun yung turo sa akin ng mentor ko. Kaya yun na ang ginamit ko. Hanggang ngayon na. Yun, maraming salamat sir. Ayan, sa mga gustong gumaya, gawin nyo na lang. Pero marami na-discarte yung gano'n, yung one day eat. Madami nang nagwa one day eat. Yung iba lang, hindi, parang nakukulangan daw sila sa katawan, may pumapayat. Siguro, nasa dami lang din ang pagpapakain. Pero tingin mo sir, ano yung advantage ng one day eat sa ibon? Sa tingin ko, advantage pag nasa truck. Kasi minsan isang beses lang kumakain sa truck yung mga ibon natin. Saka, dito, sa pagpapasok ko ng ibon, wala akong nagiging problema. Kasi pasok agad Oo, pasok agad sila. Bon, maraming salamat sir. Pagdating naman sir ng derby na, anong diskarte mo dito sa loop mo? Pag derby na, tuloy pa rin tayo sa pagtotos.
Nagtotos tayo hanggat hindi patawid dagat. Tapos, force fly pa rin. At last arrival ng training, doon pa lang tayo magpapasok ng sistema natin. Ng mga ibinibigay nating supplement sa mga ibon. Maraming salamat, sir. Tapos, sir, pwede palang malaman yung mga supplements na gamit mo dito kapag derby na? Pagka derby na, nagbibigay tayo ng Ideal, B12, Brewer's Yeast, at saka yung mga nilaga lang natin. Sir, pwedeng malaman yung mga nilaga mo dyan na recipe? Ganun pa rin, yung paragis at malunggay, tapos yung blender na oregano, bawang, luya. Yung sa breeding mo, sabay na yung supplier? Kung ano yung ginagawa ko sa flyer, yun din ang ginagawa ko sa lahat ng ibon. Sa breeding at saka sa stock. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, sa flyers mo, may sarili kang mix ng patwa? Sa flyers, wala naman. Kung ano lang yung ginamit ko, halimbawa breeding, puro breeder mix na yung nagamit ko, ganun na lang yung gagamitin ko sa flyer. Puro breeder mix din patwa mo? Oo. Ganun lang yung binibigay ko sa kanila. Tapos pag derby, wala ka nang dinadagdag? Nagdadagdag tayo ng sneaky mix pagka derby na. Pero one day eat pa rin sila. Ano yun, sir? Pansalubong mo lang yung sneaky mix o nakahalo talaga sa patwa? Pansalubong, purong sneaky mix yung binibigay natin. Tapos pagka yung normal na araw sa derby, una natin siyang ibinibigay sa mga ibon bago natin ibigay yung normal na grains nila. Tapos siyempre, dahil one day eat ka, sir, full tank sila. Hindi naman kasi may timbang yung pagkain natin. Pumapatak lang ng 25 grams per bird yung binibigay natin sa kanila. Istinin yung mga kalabas, tinitimbang pa ni sir, Adi may takalang ka dyan. May takalan ako nung pang 50 grams, pandalawang ibon yun. Tinuro lang sa akin yun ng mentor ko, ni Awen Lop. Yun din ang gamit nilang sistema. Napakabait na mga yun, walang inilihim sa akin. Yan. Tingnan nyo mga kalabas, kaya pala madalas si sir mag-lap champion. Yun pala ang sikreto niya. Siyempre, mahirap din yung over sa pagkain niya, Oo. Mahirap din naman yung kulang. Mahirap din yung kulang. Mahihipo nyo naman sa ibon pag kulang o sobra yung binibigay natin. Kasi pag derby na o kaya mag-i-start na yung training, mas bumubuka yung ibon namin pero hindi bumibigat. Yun, maraming salamat, sir. Pagdating naman sa recovery, sir, ng mga panlaban nyo, anong diskarte mo? Sa recovery naman, bibigay lang tayo ng Ideal. Tapos honey, nagbibigay din tayo. Tapos yung kulungan ko, naisasara yung sa may aviary. Kaya madilim yung loob ng loop niya, mas nakakapahinga yung ibon. Pagkatapos ng abangan mo, sinasarado mo na? Oo, sarado sila. Para madilim yung loob ng loop. Tapos bubuksan mo na, Monday na? Oo, Monday na. Para makapagpa-araw na uli sila. Yun, maraming salamat, sir. Pero sir, tingin mo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo sa karera? Pinaka-importante, mag-enjoy tayo. At saka passion. Kailangan may passion tayo sa pagkakalapate. Kasi yung pag-passion yung nawala, ibang usapan na. Dapat, hindi tayo makisabay lang sa uso. Dapat hilig din talaga natin. Saka mag-enjoy lang tayo. Huwag natin isipin yung gastos. At saka, makipagkaibigan tayo. Huwag tayo manloloko ng tao. Muli, ako si Erjan Marasigan, Pigeon Fancier ng Lipa City, Batangas. I love this game. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids at maraming salamat kay Sir Erjan yan sa pag-unlock na makapag-look visit tayo sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto ka shoutout dyan. Shoutout ko yung mga tropang BS Flyer, yung Bulbok Sampaguita, sila Kuya Eman, sila Kuya Glenn. Tapos yung mga mentor ko sa Bulacan, Awen Lop, Kuya Jimmy, si Kads, tapos si Kuya JC, tapos si Sir Aris. Shoutout sa inyo. Pinsang ko yung si Kuya Beloy at saka si Sir Nico Yap. Tapos yung mga tropang Mabini at saka Kalamyas. Yung magulang ko sa Portado, shoutout sa inyo. Saka yung tropang Banay-Banay. Sina Kuya Eboy, sina Sir Ronald Calayan. Tapos yung Blackbird Game Par, si Kuya Adrian Gonzalez. Yan. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. At siyempre, salamat sa patuloy support. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up pages sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.